Vision board don't work. Using it purely for manifestation doesn't work. Hello everyone! Welcome back to the podcast. Grabe, ang tagal na nung last na episode ko. I'm so sorry guys. First of all, kasi nasira yung mic ko. So right now, ito yung ginagamit ko. Itong DJI mic ko. But anyway, Happy New Year everyone! Kahit na nasa February na talaga tayo. Ngayon ko pa lang kasi na-feel talaga na magsa-start pa lang yung New Year ko. Parang ang bilis-bilis nung January and honestly, parang part siya ng 2025 ko. Alam niyo yun? Yung feeling na parang January na pero 2025 pa rin. And then parang ngayon ko lang na-feel na okay, start na natin itong year na to. Let's make things work. Parang ganun. Gusto ko talaga gumawa ng vision board for this year. Actually, gumagawa ko ng vision board yearly. Pero nilalagay ko lang siya sa desktop ko. Like, desktop wallpaper or wallpaper sa phone. Hindi pa talaga ako nakagawa ng vision board na literally nasa board. Di ba parang yung iba, gumagawa talaga sila ng literal na vision board na nagka-cut out sila ng mga photos and then ginagawa nilang collage sa board. Yung mga friends ko, nag-uusap kami na magkaroon kami ng vision board parang date, ganun, na mag-get together kami. Tapos ang goal talaga namin is makagawa ng vision board. Tapos na yung January, hindi pa rin kami nakikita-kita kasi sobrang busy din namin sa mga career namin. And then I just realized na yung vision board ko last year, parang 10% lang doon yung na-achieve ko. Okay, papakita ko na sa inyo yung vision board ko last year dahil hindi ko na rin naman siya uulitin this year. Kasi hindi ako nagpapakita ng vision board or ako yung type ng tao na hindi ako nagpapakita ng plans. Before nag-share talaga ako sa mga friends ko, sa mga kilala ko na ito yung goal ko for this year, ito yung dream ko, blah blah blah. Pero parang feeling ko, na-jinx siya. Isa ko dun sa mga tao na naniniwala na kapag share mo sa ibang tao yung plans mo or yung mga mangyayari pa lang, pero hindi pa talaga siya nangyayari, tapos share mo na kagad, nauusog siya. Usog yung sinasabi ng mga tao. So, parang na-jinx siya. Hindi siya natutuloy. Parang ganun. Kung gagawin ko siya sa board and nilalagay ko siya sa wall ng condo ko. So, pag mayroon akong visitor, makikita nila yung vision board ko. Which I don't like. Kasi nga ayoko makita mo yung plans ko for this year. Parang ganun. Ayoko siyang ma-jinx. So, ito yung vision board ko. Ipa-flash ko sa screen. Wow! Roll VTR. Yung nagawa ko lang dyan is mag-travel. May photo ko dyan ng couple na nasa airport kasi gusto ko talaga mag-travel kami ng jowa ko. And then, nandyan yung photo ng family ko and ng boyfriend ko kasi parang isa sa mga goals ko last year is to be present sa kanila. So, hindi ako madalas nakaka-uwi sa bahay. Sa bahay ng parents ko. Pero, tinry ko yung best ko last year na every occasion, nandun ako. Parang ganon. And then, ganon din ako sa boyfriend ko na parang lagi akong present sa mga ganap niya kahit na busy din ako. Parang ganon. So, yan yung isa din sa naggawa ko last year. Pero marami pa akong nakalagay dyan. May parang photos dyan na parang healthy. Mostly nung first quarter lang. Second quarter, parang medyo hindi ko na siya nasusustain. To be honest, hindi ganun ka-healthy yung lifestyle ko last year. And hindi pantay-pantay yung... Parang minsan nakaka 8 hours ako. Minsan 2 hours lang yung tulog ko, ganyan. And then, hindi rin ako napag-workout kasi nga, parang lagi ako nasa labas. So, parang pag uuwi ako, inantok na ako or gusto ko na lang matulog, gusto ko na lang humiga. Yes, sa mga problem ko din talaga last year is time management. At least may mga nagawa naman ako sa vision board ko, di ba? Meron pa dyan sa vision board ko na parang CEO something. May matcha sa paligid niya because I'm building my small cafe nga, my small matcha business. CEO talaga yung nakalagay doon. Hindi naman ako magiging CEO. Nung last quarter, actually nung mga December na, di ba ang dami nag-share online ng vision board nila ng 2025. Side-by-side photo nila na nangyari tapos yung photo na nasa vision board nila, ganun. Tapos hindi ako nakapag side-by-side na ay nagawa ko to, nagawa ko yan. Ang galing actually nung iba. Feeling ko pag na-achieve nila yung isang bagay na doon sa vision board nila, nagpipicture sila ng same look talaga ng photo na nandun sa vision board nila. Tapos halos lahat nung nag-share, parang natupad nila lahat nung nasa vision board nila. Somehow I felt bad na, okay wait, hindi ko nagawa yung buong vision board.
overthink ako, nag-emotional spiral ako na, okay, wala pala akong na-achieve noong 2025. As in, nung December, nung patapos na, parang nagdadrama ako sa jowa ko na, ay, wala akong na-achieve this year. Parang ang bilis-bilis ng nangyari, pero wala akong maalala. Like, hindi ko alam kung anong ginawa ko, anong achieve ko, parang ganun. Na-realize ko lang nito, kasi syempre, nakapagpahinga ako, di ba, nung holidays. Nag-check ako lagi ng gallery ko after year, kasi tinatanggal ko yung mga photos dun sa phone ko and then transfer ko siya sa drive para i-print, ganun. Tapos nakita ko na, wait lang, ang daming nangyari ng 2025. Ang dami ko palang nagawa. Ang dami kong na-achieve. Actually, sobrang busy ng year ko. And just because hindi siya nag-reflect dun sa vision board ko, na feel ko na wala akong nagawa. Just because na hindi ko na-check lahat nung nasa vision board ko at hindi siya kamukha ng vision board ko. Nung etong year na 2026, actually meron akong mga nakapin sa Pinterest ng mga photo na ilalagay ko sa vision board. Tapos plan ko nga na gumawa ng vision board. Until ito na, February na, tapos wala akong nagawa. Ikinisip ko kasi, kung gagawin ko siya sa desktop, or gagawin ko talaga siyang board, or hintayin ko yung mga friends ko na gumawa ng vision board dahil nga sabi nila magde-date kami at gagawa kami ng vision board together na hindi nangyari. Eto, nandito na ako ngayon. Na-realize ko lang, kaya hindi nag-work yung vision board sa akin. Kung katulad ko kayo, na gumagawa ng vision board pero feeling nyo, hindi nyo na-check or hindi nag-reflect yung year nyo dun sa vision board. This is my realization. I think, yung mga tao na gumagawa ng vision board and na-achieve nila yon, yung vision board nila is more like a mission board. Hindi siya manifestation lang na, okay, ito yung gusto ko and then lalagay ko siya dyan sa vision board para lagi ko siya nakikita. Ganon. Yung para bang dream mo. Ganon. Yung dream mo na ma-achieve, yung gusto mong ma-achieve, ganyan, ilalagay mo sa vision board para makuha mo siya. Pero, walang plano. Like, wala sa isip mo kung paano mo siya ma-achieve. Gusto mo lang siya and then minamanifest mo lang siya. Diba yung ibang tao, parang yung manifestation for them is kailangan lagi mong nakita, lagi mong iniisip, lagi mong binabanggit, and then eventually yung bagay na yun lalapit sa'yo. Somehow, I don't believe in manifestation. Na parang lalapit sa'yo yung bagay because sinasabi mo sa universe that this is what you like. Na ito gusto kong gawin tapos bibigay sa'yo ng universe. I don't know about you but I believe in God. So I believe in prayers and work. Diba? Parang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, you pray for something, but at the same time, you work for it. So, I feel like, yung mga vision board ko dati, hindi siya na-achieve because nilalagay ko lang doon kung ano yung gusto kong sa buhay ko. Ganon. Pero, wala akong plano kung paano ko siya kukunin. I think this is 2024. Yung 2024 vision board ko, kasing super parang ewan ko kung possible ba siya nung time na yun. Pero gusto ko siya. Like, may photo ako doon ng Netflix kasi gusto kong magkaroon ng acting project sa Netflix. I feel like hindi siya nangyayari sa ganun. Pero yung mga tao na gumagawa ng vision board na para siyang mission board, para siyang to-do list, kumbaga, na goal talaga nila na ma-achieve yun this year, sila yung nakaka-achieve nung nasa vision board nila. Kasi, para siyang reminder eh. Kung ganun yung perspective mo dun sa photo na ito yung goal mo this year, di ba parang mas motivate ka na anong dapat kong gawin? I think what I need this year is a mission board. Yung alam mong kaya mo siyang ma-achieve in a definite time. Kung i-workout mo siya in a year, kaya siya talaga in a year. Hindi siya parang vision board tapos parang pang 5 years siya na goal. So iba, ginagawa nila, parang instead of 1 year na vision board, first quarter, ganun, 3 months. In 3 months, ito yung mga gusto kong ma-achieve. Or half a year. In 6 months, ito yung gusto kong ma-achieve. Pwede rin kasi mangyari na in 3 months, iba na din yung goal mo sa life. Or may nangyari na hindi na talaga achievable yung 1 year goal na yun. No isang araw, random lang to na nasa bahay kami ni Mars, ni Planet Mars, kung kilala niyo siya. She's my closest friend. Pinakita niya sa amin yung bingo card nila. Gumawa daw sila nung boyfriend niya ng bingo card. Literally, mukha siyang bingo card. Pag-check ko online, nakita ko na marami na palang gumagawa ng bingo card. And dun ko lang na-realize na, okay, dun pala galing yung yung parang expression na, it's not in my 2025 bingo card.
card, something ganyan. Shinare niya lang sa amin, pinakita niya sa amin, tapos doon ko na na-realize na, oh, this is more effective. As someone na gusto organize yung mga bagay-bagay, kasi kung hindi organized yung mga bagay-bagay, sumasabag yung utak ko, tapos hindi ko na alam kung saan ako magfo-focus. So parang bingo card nga siya, so may mga boxes, tapos nakasulat dun sa mga boxes kung anong gusto mong ma-achieve. Tapos sobrang random lang niya na nakaikot dun sa boxes. Ang ginawa ko sa bingo card ko, ginawa ko siyang category. May categories per column. Sabi sa akin ng friend ko, sobrang organized naman ng bingo card na to. Kasi kailangan ko makita yung list. So merong career, health, relationships, explore, and couple. Tapos na-realize ko, sobrang dami palang nasa utak ko na gusto kong ma-achieve this year. Alam mo yun, hindi mo sure kung ma-achieve mo yun lahat in that year. Iniisip ko, ano yung priority this year? At ano yung sa tingin ko, kaya kong ma-achieve this year. So, one of my goals, in general sa career ko, is, again, to have a Netflix acting project. Film roles, pero sa mga full-length films na kasi laging yung mga nakuha ko in the past years, short film. Ano yung goal na pwede kong magawa towards that goal, that big goal? So yung nilagay ko dun sa bingo card ko is 100 times auditions. Kasi hindi mo naman makukuha yung mga big roles na yun if you don't put yourself out there. Narinig ko nga yan sa isang co-actor ko sa workshop namin na instead of checking kung ilan yung projects na gawa mo this year, dapat mo i-check is gaano kadami yung rejections mo. That's how many times you showed up for yourself. Siguro last year parang twice or thrice lang ako nag-audition. So yun yung goal ko sa sarili ko ngayon, to show up more. Yung sa health, medyo specific yung mga gusto kong gawin. Parang task na talaga siya. Like magpa-check up, magpa-lab test, and then meron akong relationships. Yung relationships is general yun. With God, with my family, with friends, and then meron pa sa explore. Explore naman is yung mga bagay na gusto kong gawin in life na hindi ko pa natatry. Like wall climbing. And then meron sa couple naman, ginawa ko nga siya with my boyfriend, no? So parang ito yung goals namin as a couple. Ngayon, ito nakalagay na siya sa wall ko. And mas na-motivate ako to achieve it. Para siyang to-do list eh. Feeling ko kasi yung mga vision board ko dati, sobrang dami talaga na gusto niya mangyari sa life niya. Please ngayon, you know your priorities. So, yan yung goal ko ngayon. Ma-check ko lahat. As in, mabingo ko yung bingo card ko. Yung 2026 bingo card ko. Ayun. Pero kung you're someone na hindi ka maganyan, hindi ka ma-vision board, or hindi ka ma-bingo card, or hindi ka hustler. Di ba nga iba nga, sabi nila na ayaw nila ng hustle culture. Kasi I feel like yung mga ganito, parte siya ng hustle culture eh. Kasi kailangan mong mag-work and ma-achieve itong mga goals ito. Pero if you're someone na gusto mo lang ma-enjoy yung year, parang go with the flow ka lang, or okay ka na sa life mo ngayon, parang chill ka na, parang hindi mo na gusto pang mag-achieve ng maraming bagay, okay ka na ngayon. If this is not your thing, it's okay. Hindi mo kailangan i-force yung sarili mo to make it. It doesn't make you lazy. It doesn't make you parang walang plano sa buhay. Kasi sometimes yun yung ma-feel mo eh, lalo na sa hustle culture ngayon, di ba? Some people love to hustle. Some people gusto nilang gumagawa ng mga to-do list, organize sila, and like may plano sila, like they are planners. May mga tao naman na spontaneous, or may mga tao naman na they live in the moment, they live in the present, parang they don't think about future, even they don't think about tomorrow. It's okay. Kanya-kanya lang tayo ng trip sa buhay. Kanya-kanya lang tayo ng amats. Oh, funny. Ayan yung sa mga isang slang ngayon sa TikTok eh, or sa social media ata. That's it for today. Sana may mga nakuha kayo in today's episode. And kung hindi ka pa nakakagawa ng vision board, sige, okay lang gumawa ka next month. Ilang months pa bago matapos ng 2026. Pero if you're someone like me na hindi nag-work sa yung vision board, maybe you wanna consider making a bingo card. Ay, bago pala matapos itong episode na to, gusto ko lang i-share sa inyo itong merch ko. Na-share ko ito sa ibang social media accounts ko, pero ito yung glass cup siya for matcha na merong bamboo lid and straw. Yan. Ayan, matcha break yung nakalagay dyan kasi yan yung pangalan ng business ko. Sa likod niyan, nakalagay ay whisk with care for your perfectly imperfect moments.
Diba? Pwedeng pang matcha or pwede pang kahit anong drinks sa gusto nyo. Ilalagay ko yung link sa description box as direct order kasi meron yan sa Shopee and TikTok Shop pero meron siyang 10% off kung direct orders kayo. And of course, don't forget to follow this podcast sa Spotify and subscribe on my YouTube channel. I'll see you next time. Bye!